Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Alan Peter Cayetano. Mensaheng pamamaalam dahil ngayong araw na ito is formal na siyang mapapalitan as Senate President sa special session na tinawag ng Malacanang dahil sa isang senador na kumabilang bakod na siya. At meron siyang mensahe para sa brother, tinawag niya. And to our brother. Oh. Mahaba-haba ito, kaya diretso na lang ako doon sa mensahe niya para sa brother. Sabi niya, and to our brother who, in the end, felt he had no choice but to make peace with the new reality, yung majority, I hold no bitterness toward you. I have seen the pressures that were brought to bear, and I understand them. May the public's judgment of you be a kind one. We are not enemies, only colleagues. Brothers cope in a moment larger than us all. I will be honest about what I feel. I am not saddened by the loss of a position that was never mine to keep. What saddens me is harder to say. It is to watch our country we slip towards darkness, to see our people suffer, and to hear some begin to say, there is no hope, walang pag-asa. Paulit-ulit na lang ang korupsyon, pare-pareho lang sila, and there is something harder still to accept. Mahirap tanggapin na may mga nagsasabing mulat sila, mga aktivista, lalo na ang nasa gobyerno o media, na nagtulog-tulugan para masabing hindi nila nakikita ang korupsyon o ang mastermind. I am sad that so many in our government are willing to look away from corruption when looking away is convenient, to trade the people's right to the truth for a season of political advantage. This is the real loss, not a gavel, but a conscience. Oh. So, agree ako sa sinasabi ni Senator Cayetano. Hindi siya kapit-tuko sa pwesto. Kasi ang alam ko, naging Senate President na rin ata siya noon. Kailan ba yun? Hindi pala, Speaker of the House pala noon. Na-mix up na ako. So, come in ko yan. Kailang ang dismayaw, nakakalungkot is yung katotohanan na maibabaon na ulit. Sa ngayon, meantime, wala na. Yung katotohanan tungkol sa flood control scandal, wala na yan. Akala ko tuloy-tuloy na ang investigasyon. But ngayon na nagtagumpay sila sa pag-agaw ng Senate presidency, ako I expect wala na. Kung mayroon mang flood control hearing, ano na lang yan, pampalubag loob na lang yan. So, nakakalungkot. So, sa senador, brother senator, na siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng leadership change ngayon, I don't know kung mapipigilan mo ang taong bayan sa pagbatikos, sabi nga ni, may history will not judge you. Kasi ang advice sa amahan is, sundin mo ang iyong konsensya. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang susundin mo, hindi yung mga kasamahan mong politiko.
So ito ngayon, ang konsensya ng senador na nagpanalo sa Gatchalian Black, sasama sa grupo ng Gatchalian, na magbibigay, ano ito, magbibigay daan para ang investigasyon, tunay na investigasyon sa flood control, matigil na. Yan ang nakikita ng taong bayan ngayon. So anyway, hindi naman forever ang posisyon na yan. Darating pa rin ang susunod na administrasyon. Sana hindi magtagumpay yung pinaplano nila na charter change. Yun na yung pinakamalaking dagok sa demokrasya sa ating bansa. Sana maging totoo itong nasa kabilang kampo, Soto, Lacson, Gatchalian Black, Subiri, na against kami, ayaw namin ng charter change, lalabanan namin yan. Sana nga ganon. Kasi kung hindi lang kung talagang mapigilan ang charter change, to me, okay pa rin. Kasi magkakaroon pa naman ng eleksyon sa 2028. Basta matuloy lang ang eleksyon ng presidente, okay na ko niyan. Impeachment ni BP Sara, walang problema. Kailangan nila ng 16 votes to convict the president. Eh sa ngayon, wala pa naman silang 16. 13 pa man lang. Oh, granting, makakuha sila ng 16 votes, walang problema. Sabi nga ni BP Sara, bakit? Matanggal niya ako sa impeachment, makonvict niyo ako. Ano sa tingin niyo, hindi mananalo yung kandidato na i-endorse ko? Ganun lang yun. Nako, nagsabi na si Congressman Edgar Erese, if they succeed, sabi niya, if this administration succeed in impeaching the president, conviction, lalong magagalit ang taong bayan at sino man, kahit sino man kandidato na i-endorse ni BP Sara ay siguradong mananalo. Ganun lang yung kasimple. Kaya sa brother, Senator, God bless you. Sana tama ang naging desisyon ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. Una ni ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mao na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dari dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun sa... Ipag sa pawa yan nga eh. Ikaw nadakot ka sa balay. Ikaw na. Ayun na, pag sa lansang. Santun. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Nico. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatupod nga balay. Oh, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong gipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa na atupang. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko to gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Sa punta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so daghan pa nang hinahanglan.
Daghan pang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.